Hello po, tita. Meron po kasing lumapit sa akin para ipa-adopt ang kanyang baby. Kasi 6 na ang anak niya at mahirap lang talaga sila. Nagkita kami mismo sa bahay nila at nagpunta po ako doon at hinarap silang mag-asawa. Nakita ko po mismo ang sitwasyon nila. Nakikiusap din siya na tulungan ko daw siya sa bills at pagpapaligate niya. Tapos, kahit ako na daw po ang magpalaki sa bata at mamahalin ko. Kasi, hindi na niya kaya buhayin ang 6 po nilang anak. Silang mag-asawa ang nakausap namin. Hindi nila gustong gawin pero no choice talaga sila. Kasi, magiging kawawa lang yung bata. The problem is, kapalit lang nun, babayaran ko yung bills nila kahit konting help lang daw pang start nila sa buhay at pera pang simula upang makahanap lang ng trabaho yung ibibigay kong bayad. Talagang interested sila para lang mapabuti daw yung bata. What advice you can give? Gusto ko pong kunin yung bata kaso natatakot ako baka mamaya may kaso yung ganito. Mapahamak pa ako. Lalo pat kung mapapamahal yung bata sa akin tapos biglang kukunin. Hay pamangkin, mukhang mabigat at emosyonal ang sitwasyon mo ngayon. Kung gusto mong tumulong at naiisip mo rin ang mga legal at emosyonal na risk, ganito yung gagawin mo, no? Huwag gumawa ng verbal agreement lang. Kasi hindi sapat ang usapan lang. Legal na proseso ang adoption at kung walang tamang dokumento, maaaring kunin nila ulit ang bata kailan man nila gusto. Pangalawa, daanin mo dapat yan sa legal na adoption process. Kung gusto mong kunin ang bata ng legal, dumaan dapat sa DSWD. Makakatulong sila na tiyakin kung ito ba ay legal adoption at hindi child trafficking. At dapat huwag magbayad kapalit ng bata. Mahalagang tandaan mo na ang pagbibigay ng pera kapalit ng isang bata ay illegal sa Pilipinas. Kahit pa sinasabi nilang tulong lang to, pwede itong ituring na child trafficking sa mata ng batas. At pwedeng mag-offer ng tulong sa mas ligtas na paraan basta mag-refer sa DSWD or NGO na tumutulong sa mga pamilyang nahihirapan. Magbigay ng tulong sa kanila nang hindi ito kapalit ng adoption. Tumulong ng ipaprocess ang ligation ng nanay kung talagang kailangan nila ng family planning support. At huli, pag-isipan mong mabuti ang long-term commitment. Ang pagpapalaki ng bata ay isang panghabang buhay na responsibility. Siguraduhin mong handa ka sa emotional, financial at legal na aspeto bago ka pumasok dito. Kumonsulta ka talaga sa DSWD o isang family lawyer bago gumawa ng hakbang. At huwag magbigay ng pera kapalit ng bata. Tatandaan mo yan. Siguraduhin legal ang proseso kung talagang gusto mong i-adopt yung bata. Masakit mang marinig pero kung hindi ito maayos sa legal na paraan, maaaring maging komplikado ito sa hinaharap. Lalo na kung mapamahal ka na sa bata at biglang kunin ulit sa'yo. At ayun lang, I hope naging malinaw ang lahat sa'yo. Hanggang sa muli, ito ang inyong digital tita na nagkikwento. Follow for more.